This video contains swearing. Parental guidance is required. If you don't like swearing, you can also not watch it. Thank you for watching. Sa pagpapatuloy ng nakaraan, habang magkausap ang ating bida at si Chairman. Hahaha, natatawang sagot ng Chairman, buksan mo ang pintuan ng impyerno ha. Iyan ay kawili-wili, habang nakikinig ang ating bida. At aasahan ko ito, simula bukas, pangasiwaan mo ang pagpapatakbo ng mga cosmetics at ang cold warehouse. At subukan pakawalan ang mga nasa impyerno, gaya ng sinasabi mo. At para magawa mo iyon, kakailanganin mo si Heo Senyang, ang anak ni Assemblyman Heo. Heo Senyang, bulong nito, agad pumasok sa kanyang isipan ang mukha ng babae at maging ang sinabi nito. Hindi mo ba nakikita na pumunta ako dito para lang sabihin ito sa'yo? Sabi ng babae na, parang narinig muli ang tinig nito. At kung hindi ka pupunta sa kanya, kailangan mong panoorin ang pagkamatay ng katawan mo. Muling sabi ni Chairman, kailangan mo pa bang magbanta na papatayin ang isang tao para dito? Sabi ng ating bida, hahaha, tumano sa bintana ang Chairman. At muling pinagpatuloy ang kanyang sinasabi, sa wakas na intindihan ko na, kung ano, ang sinasabi ni Secretary Yuon, ibig sabihin nung sinabi niya na ikaw ang nagbago, gusto kong malaman kung ano ang nagpabago sa'yo, ngunit huwag mong kalimutan kung ano ang mas mahalaga, sabi ng Chairman. Bakit hindi ka na lang magdesisyon, ng kahalili mo ngayon, muling sabi ng ating bida, darating din siya, pagkatapos ng iba pang dalawa at kung sino ang magkakaroon o mawawala, at kapag nakapagdesisyon na ang isang tagapagmana, makukuha niya ang lahat ng shares, bakit mo pa sasaktan ang dalawa pa? Jongmyang, puputulin ko, ang paghahabol, kapag hindi ka bumalik sa kumpanya bukas. Masasaktan ang mga tao mo, at kapag naayos na ang lahat, idedeklara kitang kapalit ko, at tungkol sa mga shares, ibibigay ko lang sa iyo kapag nakagawa ka ng resulta ng negosyo na ayon sa gusto ko, sabi ni Chairman, at paano kung bubuksan ko ang pintuan ng impyerno, baka mapunta ka din dyan, sir, interesting, aasahan kong bumalik ka sa trabaho, at kung ano ang susunod mong gagawin, muling sabi ng Chairman, matapos i-off ang cellphone, bumantong hininga ito, at agad inabot sa sekretaryo ng Chairman ang hawak na cellphone. Alam kong curious ka, kaya sasabihin ko na sa'yo. Ang mom mo, ay kasalukuyan nasa Yangon, sabi ng sekretaryo ng Chairman. Aware naman si Chairman, di ba? Sabi ng ating bida. Oo, alam niya, sagot ng sekretaryo, at maya-maya pa, ay bumaba ang sekretaryo, at paslide nitong binuksan ang pinto ng sasakyan. Tumingin mula sa sasakyan ng ating bida, sa kanyang kaibigan. Tumitig ang kanyang kaibigang na tila pinag-aralan ang hitsura ng ating bida. Tinanguan ito, let's go, tawag nito, at maya-maya pa, ay umalis na ang dalawa sa lugar ng kanilang pinuntahan, tumigil ang kanilang sasakyan sa isang restaurant, at habang sila ay kumakain, so, boss, matagal na akong curious, habang ngumunguya, napatingin ang ating bida habang ngumunguya din, noon, kapag tayo ay nagsasanay, nag-factor ka rin ba sa pagtalon sa bangin? Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? That out of the blue. Dahil palagi ko itong iniisip, pumasok sa alaala ng dalawa nung panahon nasa military sila, at dahil naisip ko na ito ay isang kakilakilabot na sitwasyon, paano mo naiisip na tumalon mula sa bangin? Hindi ko lang maintindihan, at wala akong planong tumalon mula pa sa simula. At kung hindi ka nasaktan nakahanap ako ng isang paraan, ngunit kung may nangyari mali, maaari na tayong mamatay, na-check ko na ito, bago pa tayo tumalon, naisip ko kung nahulog tayo at gumulong, at least makakalabas tayo ng buhay, ha, ikaw ang pinakabaliw na bastard na nakilala ko, sabi ng kanyang kaibigan, pero, bakit ngayon mo pa naisipan akong tanungin, sa tingin mo ba nasa pareho lugar tayo noon? Ang sabi ko curious lang ako Mr. Bossman, kung gayon, may itatanong ako sa'yo, kung sakali sinabi kong tatalon ako ngayon sa bangin, magtitiwala ka ba at susundan ulit ako? Hindi agad sumagot ang kanyang kaibigan, ngumuya muna ito, at tumingin ng direkso. Alam mo na,
Maaaring mabuhay ako ng walang pera, ngunit hindi naging duwag si Kwak Dechol. Sabay baba ng chopstick, simula nung araw na kumatok ka sa pinto ko, hindi na ako nananatili sa tabi mo para lang sa pera. Nanatili ako dahil sa nagtiwala ako, na tumingin sa iyong mata. Song Chang-wook, mayabang na paliwanag ng kanyang kaibigan. Hindi kumibo ang ating bida, tumitig ito sa kaibigan, at tila pinag-iisipan kung sasabihin ang pinag-usapan nila ni Chairman. Ngunit mas pinili ang magpahiwatig, I guess, kailangan kong buksan ang gate ng impyerno, ha? Mabuti, hindi angkop sa iyo na buksan ang mga pintuan sa langit. Nakangiting sabi ng kanyang kaibigan, kumain ka na nga, ng pipino. Hahaha, kinabukasan, sa gusali kung saan nakatira ang ating bida. Tumunog ang cellphone nito, dinampot nito ang cellphone at tinitignan kung sino ang tumawag. Sino ba ang tumatawag sa akin ng 7 AM, bulong ng ating bida. At sinagot niya ito, Chun Jong-mi ang ito, speaking. Mr. Chun, sabi ni Chairman Chun, ay tawagan kita. Ako po si Eugene Kyo, I see, tungkol saan ito, habang nagsasalin ang ating bida ng kafe mula sa cup. Gusto kong pumunta sa bahay mo ng 8 AM, okay lang ba? Sabi ng nasa kabilang linya, para saan ba, maaari ba akong magtanong? Balita ko babalik ka na sa trabaho ngayon, utos sa akin ni Chairman Chun, para mabigyan ka ng proper training, at may manage mo ng maayos ang business. Sige, magkita na lang tayo sa loob ng 1 oras, alas 7 na ng umaga kailangan mo na magsimula sa trabaho. It's look like it, sagot ng ating bida. Maya-maya pa, ay dumating ang lalaking pinadala ng kanyang ama. Hello po Mr. President, ako po si Eugene Kyo, pakilala ng lalaki. Ikinagagalak ko po kayo makilala, gusto mo bang umupo sa sofa o sa bar? Mas maganda kung sa sofa, sagot ng lalaki, at nang makaupo. Gusto mo ba na isang tasa ng kape? Yes, thank you. Matapos makapagtimpla, ay nilagay ito sa center table. Parang iba ka sa narinig ko, ano ba ang narinig mo tungkol sa akin? Nabalitaan ko na masyado kang maopinyon, makasarili, at medyo hindi pala kaibigan. Bahagyang ngumiti ang ating bida, at tumingin sa iniinom na kafe. Tama ang mga narinig mo, anong training ang gagawin ko? May 2 bahagi tulad ng nabanggit ko dati, ang isa ay may kinalaman sa business management. At ang isa ay gumagawa ng iyong debo sa inner circle. Ang inner circle, ibig niyang sabihin dapat ay makihalubilo ako sa mga kilalang tao. Bulong ng ating bida, at mag-apply kami para sa iyong pagpasok sa Korea Club ngayon. Note, isang top tier ng social club ng mga negosyante mula sa nangungunang 50 na kumpanya at ng kanilang mga pamilya. Ipapadala ko ang 200 million won membership fee, sa 100 million won annual fee ngayon. Sabi ng lalaki, sabay dukot sa bulsa ng coat, tama nga. Ang mga mayamang bastard na yan ay nireresolba ang lahat at gamit ang pera, syempre magkakaroon sila ng club na ganyan. Bulong ng ating bida, habang umiinom ng kafe, nabibilang ka sa GQ Group, ang ika-5 rank na conglomerate sa bansa. Gayunpaman, dahil anak ka sa labas, kailangan mong gawin ang iyong debo sa financial circle. After that, maari kang tumuon sa secondary society. I'm sure you're well aware. Pero ipapaliwanag ko kung kailangan mo ng karagdagan detalye. Gusto ko ng buong paliwanag, sagot ng ating bida. May mga magkakahiwalay na pagtitipon para sa mga tagapagmana na ipinanganak sa labas ng kasal, at ang mga mula sa mga bagong kumpanya na nagkakahalaga ng higit sa 100 billion won. Member lang ng Korean Club ang pwedeng sumali, kaya dapat kilalanin mo sila. Pinakamainam na makilala ang assemblyman na si Heo Sejex at ang anak niya na si Senyang, and go with her. Si Heo Senyang na naman, bulong ng ating bida, para sa iyong sanggunian, si Assemblyman Heo, ang sumulat ng iyong rekomendasyon sa inner circle. Kaya, please pakitunguhan siya ng may paggalang, ito ay isang utos, at hindi training. Bulong ng ating bida, at mula sa kinauupuan ay biglang dumilim at unti-unti siyang hinigop papalayo. Swoosh, habang papalayo ito, hindi, ito na naman. Agad itong tumayo sa dilim, ano bang nangyari,
Sa pagkakatayo ng ating bida ay biglang may nag-flash sa kanyang harapan, na para siya nasa harapan ng malaking screen ng isang TV. Lumabas doon ang dalawang lalaking nag-uusap sa sofa. Maaari bang gawin ng aming research lab ang eksaktong parehong bagay? Opo sir, ang 6 na buwan dapat ay higit na sapat na. Habang siya ay nakatayo na isang invisible, kung ganun dapat ay i-develop na nating ito. Tandaan mo, tignan ang mga dokumento ng pagbuo ng produkto dito, at gumawa ng kahit isang bagay na naiiba. Ito ay mas mahusay kaysa sa mga produktong ginawa namin. At kung gagawin natin ang ating produkto batay dito, hindi lang tayo ang manggana sa cosmetic market sa loob ng bansa, ngunit magiging malaking hit din tayo sa ibang bansa, ang cosmetics market, bulong ng ating bida, habang nagtataka ito, at ang lakas loob na magtanong siya para sa panghabang buhay na bahagi sa mga profits, na maaari nating gawin sa loob lamang ng 6 na buwan, masyado siyang greedy, pero kilalang kilala si Son Do-won sa larangan ito, sir. So what? Masyado na siyang gaaman, Son Do-won, bulong ng ating bida. Sinasabi ba nila na gagayahin nila ang produkto, muling bulong nito, at sa isang iglap ay bigla ito hinigop palayo at unti-unti hinigop pabalik sa kasalukuyan niyang pagkakaupo sa sofa. Napasigaw nitong sabi nang bumalik ang kanyang wisyo, agad nagulat ang lalaki, Mr. Chun. Ayos ka lang ba, ha? Oo ayos lang ako, sabay sapo nito sa kanyang noo. Nasaan na ba tayo? Sabi ng ating bida. Tinatanong ko kung kailan mo balak bisitahin ang Pyeongtaek at Icheong, napaisip ito, ang Pyeongtaek Cosmetics Factory, kaya ba nagkaroon ako ng ganitong pangitain, bulong ng ating bida. Itakda natin ito para sa hapon ito, dahil itong aking unang opisyal na pagbisita, dapat akong maglaan ng oras upang magayos. Excellent na desisyon, dahil lang sa pagsusuot ako ng suit. Bulong ng ating bida, habang hawak ang kwelyo ng damit. Then, ay ibibigay ko sa'yo ang business briefing ngayong hapon. By the way, mabuti na magkaroon ng isang pinagsamang opisina upang pamahalaan ang parehong mga kumpanya ng sabay-sabay. Ibig mong sabihin tulad ng mga kapatid ko, tama ba? That's right, tandaan na ang mga kumpanya ng cosmetics at cold storage ang magiging pinakamahusay mong pagkakataon, para ipakita ang iyong kakayahan. At maraming interesado kung ano ang mangyayari sa dalawang kumpanyang iyon. Sabi ng lalaki, sige, hindi ko kalilimutan ang sinabi mo. At maya-maya pa, tumayo na ang lalaki para umalis. Okay, babalik ako mamayang hapon. Matapos makaalis ang lalaki, ay bumalik ang ating bida sa kinauupuan, at nag-isip, ang dilim na nag-flash sa akin dati pa, at kanina. Sa tingin ko sinusubukan ako nitong tulungan, tapos ay bulong ng ating bida, kinuha nito ang cellphone nang marinig nito na may tumawag, mula sa company ng ating bida, si Ko Sang-duk ito. Sir, masaya po ako at sa wakas narinig ko ang iyon boses, muntik na po akong maiyak. Balita ko naging abala ka, kumusta po ang inyong kalusugan, sir? Agad inilayo ng ating bida ang cellphone sa kanyang tenga. Na parang nagtatakang lambing na sinabi ni director ko. Malusog ako, hindi mo kailangan pang mag-alala. Nga pala mister ko, pag nagkataon, may kilala ka bang lalaki na nagngangalang Son Do-won? Son Do-won, sir, ulit ng lalaki, mula sa kabilang linya, kinontak ka ba ng direkta ng lalaking ito sir? Anong ibig mong sabihin? Dumating po siya dito na may dalang proposal noong isang linggo, isang proposal. Ulit ng ating bida, by any chance, ang proposal ba ay tungkol sa pag-develop ng ilang cosmetic product? That's right sir, tama nga ako, ito na nga iyon, bulong ng ating bida, habang napaisip ito ng malalim. Opo, tinanggihan ko ng matatag ang kanyang proposal sir, pero sinabi ng lalaki sa sofa na malaki ang potensyal nito, bulong ng ating bida, may mali ba sa mga iminungkahing produkto? Usap-usapan na hinahabol ng ibang kumpanya ang expertise niya sir. Ngunit lahat sila ay umatras dahil ang kanyang mga kahilingan ay masyadong mahirap. Simula noon, may mga kumpanyang naglunsad na mga katulad na produkto sa kanya, ngunit hindi sila masyadong gumagana, sir. Sabi ni director ko, mula sa kabilang linya, mapagkakatiwalaan ko ba talaga ang eksena na nakita ko mula sa hinaharap? Bulong ng ating bida, Mr. Ko. Sa labas ng mga may-ari ng cosmetics company na kilala natin,
meron ka bang kilala na lalaki na yam, ang mukha at meron ka bang anumang idea kung sino ang tinutukoy ko? Isang yam, with a face like that, at agad nag-isip si director ko, inisip nito kung sino ang tinutukoy na binanggit ng ating bida. Ah, tingin ko ang ibig mong sabihin si CEO Chanzo, sir. Please bigyan mo ako ng karagdagang details tungkol sa kanya. Siya ay isang self-made na tao na nagsimula bilang isang street vendor. Nagkaroon siya ng back-to-back hits at naging kilala sa pamamagitan ng kanyang brand na Chanzo Cosmetics, at medyo sikat siya, hindi lang sa cosmetics at pati na rin sa financial circle, at kilala rin siya sa pagkopya ng ibang mga produkto ng kumpanya, at kahit na ang pag-agom ng mga ideya sa produkto habang nasa development pa ito, meron ka pa bang proposal dyan? Opo, sir. Dadalhin ko po ba ito sa iyo? Okay lang, dadaan ako dyan at titignan ko mamayang hapon. Matapos makipag-usap, ibinaba nito ang kamay kasama ang cellphone. Kung ganun, para saan ang vision ko na iyon, bulong ng ating bida. Samantala, sa opisina ng dalawang magkapatid na hangal. Habang ipinakikita ng second son ang kuha ng isang larawan sa first son. Ito ay mga kuha ngayon, oo. Nakilala ni Jong Miyang si Yoo Jin-kyo, ang dating executive director ng Jinkyang Group. Si Chairman Chun talaga ang nasa likod nito. Nalaman mo ba kung bakit si Mr. Yoo ang pinadala sa kanya? Sa tingin ko ito ay gawin si Jung Myung para maisali sa Korean Club. Kinuyam ng first son ang kamao nito at nanginginig sa galit. Itinatakda na ba siya para sirain ang pamilya natin? Bakit nagawa ni Papa na magkaroon ng bastardong yun na isali sa social club? Ang dami kong iniisip tungkol dito, mas hindi ko naiintindihan kung bakit niya ginawa ito bigla. Hindi ba siya makontento sa ating dalawa lang, ibig sabihin wala siyang balak na tapusin ito ng maayos. Inis na sabi ng first son, napaisip ang second son, na naiinis din, bago ito nagsalita. Ang pagpapabagsak sa dalawang kumpanya ang magiging pinakamabilis na paraan para sirain si Jong Miyang. Marahan tumango ang first son, ngumisi naman ang second son. Samantala sa bahay ng chairman, sa tingin ko po delikado pa nga sa frontline si Secretary Yoon sir. Itataas lamang nito ang bantay ng iyong una at pangalawang anak patungo sa iyong bunso. Sabi ng lalaking si Mr. Yoo, wala silang oras para mag-alala sa akin. Dapat ay okay lang sa ngayon. Tama ba Mr. Yoon? Of course sir, hindi agad kumibo ang lalaki. Muli itong nagtanong, pwede ko bang itanong kung bakit ka nagpasya na tulungan si Jong Miyang? Ang una at pangalawang anak ko, I even remained patient nung pinatay nila si Soa sa States. At kasalanan ko ang lahat, tumayo ang chairman at humarap sa bintana. Dahil mahal na mahal ako ni Soa, opo sir, at lalo mong minahal ang iyong bunsong anak na babae, si Soa ay isang tinik sa kanilang mga tagiliran at para sa kanila na mapunta ang lahat, kaya pinili nito lumayo, ngunit iyon na ang huling pagkakataon at iyan ang huling pagkakataon na hinayaan ko ang mga bagay-bagay, nang inig ang mga kamay ng chairman, pero ngayon, yung dalawang bastos na yon ang humahabol sa leeg ko. At ngayon, bakit ko tinutulungan ang pangatlong anak ko ang tanong mo? Balak kong iparamdam sa dalawang bastos na iyon, ang pananakot nila kay Jong Miyang. Sa nakita ko, hindi naman mahina si Jong Miyang, sir. Kahit na hindi ka direktang makisali, ang dalawa pa ay magkakaroon ng mahirap na oras na pagtutuos sa kanya. At iyan ang ikinagulat ko ang kakaiba, isa siyang scrub na nagsasayang lang ng pera at nakikipaglokohan sa mga kasama niyang babae. Ngunit siya ay kumikilos na para bang ibang tao na ngayon. Lumingon ang chairman at, Mr. Yoo, ano po iyon sir? Ano ang impresyon mo kay Jong Miyang? Hindi ko pa siya masyadong nakikita ang mga kilos niya, pero nasasaksihan ko ang mabilis niyang panghusga at talento sa pamumuno sir. Gayunpaman, kailangan kong magbantay upang matiyak na ang talento ay isang pangunahing para sa kanya, upang maging matured ng maayos bilang isang pinuno, sa halip na umangkop lamang sa kanyang mga kalagayan. That's true. Ang mga tao ay maaaring magbago sa isang gabi lang, tama. At habang ang dalawang bastard ay nakatutok kay Jong Miyang, dapat ay makapamili minsan. Habang naglakad ito pabalik sa kanyang inuupuan. At kung hindi, kailangan ko nang tanggalin ang isa sa kanila.
Bakit hindi nyo na lang po ibigay ng pantay-pantay ang mga shares nila, sir? Sabi ng lalaki, kahit nagawin ko ang mga bagay na iyon, ito ay hindi magiging mabuti. Kailangan kong maging matatag para sa grupo, upang mapaglabanan ang kanilang sinusubukan na patayin ang isa't isa. Kapag naibigay ko na ang lahat, hindi ko na sila mapipigilan. Hindi ko sila papayagan na labanan ito at payamanin ng ibang bastard, kaya naman tinawag kita pabalik mula sa pagreretiro, at gusto kong makita kung ano ang iniaalok ni Jongmiang. Sa tingin ko ay mayroon siyang isang bagay, na ayaw niyang sabihin kung ano ito, pero napakahirap para kay Mr. Yuon na mag-isa. Sa ngayon ay, sanayin mo na lang siyang mabuti. Ngumiti ang chairman at muling nagsalita, mukhang masaya ito, hindi ba? Samantala, sa kondo ng ating bida, habang nakaupo ang dalawang magkaibigan sa sofa. Ano, so ito ang dala mo, isang stun gun, hindi ba? Sabi mo na palitan ang katawan mo sa isang tabi, at saka sabi mo pa, patuloy mong nakikita ang hinaharap ngayon. Sabi ng kanyang kaibigan, kaya gusto mong subukan ezapang ako nito. Nagtataka habang hawak ang stun gun, oo. Ang iyong katawan ay nagkaroon ng switch, sa unang lugar mula sa electric shock. Kung susubukan natin mabigla sa parehong paraan marahil ay makakuha tayo ng ilang sagot. Hindi ko gusto ang ideyang ito, bulong ng ating bida. Hindi ka mamamatay, huwag kang mag-alala boss, agad inion ng kanyang kaibigang ang stun gun. Lumabas ang mahinang boltahe nito, nang laki ang mata nito at bahagyang napa-atres. Nang kumiskislap-kislap ang boltahe nito, bilisan mo ha. Saglit lang, makukuha na yan, bahagyang sigaw ng ating bida. Patuloy ang pagkisap nito, relax ka lang, huwag kang matakot. Agad lumapit ito sa ating bida, hoy, teka lang. Hindi mo ba iniisip na ito ay isang masamang ideya? Agad na idikit ng kanyang kaibigang ang stun gun sa leeg ng ating bida. Agad damaloy ang electric shock nito sa katawan. Keg, biz, at lalo pang idiniin ng kanyang kaibigan ang stun gun sa leeg nito. Kle, bahagyang nanginig ang katawan nito, pabaling-belang ang kanyang ulo. Biz, patuloy sa pagdikit nito sa katawang ng ating bida, hanggang sa nawalang ito ng power. Muling sinindihan ito ngunit ayaw ng sumindi. At nang tignan ito ng kaibigan ay para hilong talilong na napasandal ito sa sofa. Nananglalambot ito, so, may nakita ka na ba? Mahinang tanong ni Dechul, agad nilak ng ating bida ang leeg ng kanyang kaibigan. Tangina ka, sinusubukan mo akong patayin, gusto mo bang subukan mazap din? Sigaw nito, may nakita ka ba? O wala, sigaw nito kahit nakaipit pa ang leeg nito, maya-maya pa ay bumitaw ito at humiga sa sofa, dahil nang lalambot ito, pagkatapos, namazapt ako, habang hawak-hawak ang leeg ng kaibigan, pagkatapos ng nangyari, bilis sabihin mo na sa akin, kung may nakita ka, sabi ng kanyang kaibigan, ang unang bagay na nakita ko ay ang pangit mong mukha, sagot ng ating bida. Anong ibig mong sabihin? Wala, not a single damn thing. Sigaw ng ating bida nang makaipon ito ng lakas, ignoranteng bastard ka. Paano mo nagawang eyes-up ako sa leeg ng ganyan, habang sapo ang ulo nito? Siguro dapat pinaghirapan ko pa, baka iba kung susubukan nating ulit on full power. No way, baliw kang bastard ka, gusto mo talaga akong patayin ha? Sigaw ng ating bida, natigil ang sangkilen, nito nang tumunog ang doorbell ng pinto nito. Tumingin ito sa relo, eksakto lang sa oras si Mr. Yo. Si Mr. Yo, yung lalaking dumating kaninang umaga. Tama ka, Executive Director si Eugene Kyo, it's showtime na, handa ka na ba? Sabi ng ating bida sa kaibigan na tinapaktapik ito. Masusunod po President Chun, agad na bumaba ito patungo kay Mr. Yo. Agad pinakilala ang kaibigan sa matandang lalaki. Siya po ang aking personal na secretary, sabay yuko ang kaibigan nito. Ako po si Kwak Dechul sir, agad yumuko ang kaibigan nito. It's nice to meet you, the pleasure is mine Mr. Yo. Sagot ng kanyang kaibigang habang nagkamay ito, matapos ay sumakay sila sa kotse at habang nasa sasakyan ito. President Chun, eto ang report ng GQ Cosmetics.
Sabay abot ng folder, makatutulong na tignan ito bago tayo dumating. Agad naman niya itong binasa. Mula sa nakita ko bilang sekretarya ni Jungmyung, ang susunod na taon ng Jikyung Cosmetics, ay isang taong mahuhulaan. Tama. Naalala ko, si Lee Bum-jon, ang leader ng unyon ng manggagawa, bulong ng ating bida habang patuloy sa pagtingin sa mga larawan na nandoon, matapos ay tumano sa bintana ng kotse. Malamang babangon, ang unyon ng manggagawa para magprotesta laban sa bagong CEO, pero may plano na akong harapin yon, muling bulong nito. Maya-maya ay muling dumilim, swoosh, mula sa pagkakaupo sa upuan ng kotse ay muling hinigop ito palayo. Ano, na naman, whoosh, bakit, nangyayari na naman ito ngayon? Bulong ng ating bida, muling nag-flash sa kanyang harapan. Ang dalawang tao, na nag-uusap, nakumpirma mo na ba ang resibo sa deposito? Sabi ng babae, ha? Sino ang babaeng yun? Oo, salamat sa lahat hipag. Sabi ng kausap ng babae, ha? Hipag, ito ang kasalukuyang estado ng shares para sa Jikyung Construction and Electronics. Habang nakatayo ang ating bida sa tabi nila, asawa ba siya ni Chon Bongso? Alam mo naman o father ninyo ng kapatid ko ang direktor ng National Tax Service, di ba? Pagkatapos ng espesyal na investigasyon sa tax, na 200 bilyon won dagdag na tax ang kailangang bayaran, gaya ng alam mo, napaka-naive ng kapatid mo, mahirap protektahan ang mga kumpanya sa ganitong rate, at ngumisi ang lalaki, kaya ko ito ginagawa, sana ay walang mangyaring hindi pagkakaintindihan, sabi ng babae, Kang Sungi, ang direktor ng Jikyung Gallery, bulong ng ating bida, kung hindi ko maintindihan dapat ba akong pumunta sa iyo, sabi ng lalaking si Second Son. Ang asawa ko ay aarestuhin dahil sa tax investigation. Ang pamilya ko ang magbabayad ng dagdag na buwis, ang kailangan mong gawin ay tulungan upang makakuha ng mas maraming shares. Kung matutulungan mo ako, makukuha mo ang Construction Electronics Company. At tutulungan pa kitang makuha ang lahat ng iba pang subsidiary ng kumpanya. Sabi ng babae, habang may binabasa ang lalaki sa papeles. At pagkatapos natural ikaw na ang magiging susunod na pinuno ng Jinkyung Group. Muling sabi ng babae, so, ito ay kung paano ako makakasama muli sa'yo. Nabalitaan ko, na maglilibot ang youngest sa factory ngayon. At mukhang magkakaroon ng inaugurasyon para sa kanya. Pinaghandaan mo ba ito? Tanong ng babae. Sinigurado ko lang na magsisimula ng protesta ang leader ng unyon sa panahon ng inaugurasyon. Hindi man lang siya tatagal ng 1 taon at matatanggal sa kanyang post bilang CEO. Hindi ba't napakagandang kwento, na inilahad pa ang kamay nito sa ere? Of course, ang aking bayaw ay isang taong may mahusay na kakayahan. Muling sabi ng babae, tatanggalin ko ang kuya ko para sa tax investigation, at ang youngest ay titiliin bilang isang walang kakayahan na tanga. At tayo na lang ang matitira sa Jikyung, sabi ng Second Son, tumingin ang babae at nagsindi ng sigarilyo at nanigarilyo ito, nagtitiwala ako sa kakayahan mo, pero natatakot ako, na baka may itinatago ka. Seryosong tumingin ang babae, at ngumisi naman ang Second Son, habang nakatayo pa rin ang ating bida sa harap ng dalawang sakim, ano ang sinusubukan nilang gawin?